ng ating Panginoon. Sa may mga kakayahan lumuhod, luluhod po tayo bilang tandang pag-alang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo payapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ng kaparaanan at pamamaraan ay Kanya, pamamaraang mabuti, kay ganda, kay inam, na kung lalasapin at mananamnam ng lahat ng mga anak niya ang dulot niya, tunay na ang pagbubuntong hininga ay mapaparang, sapagkat ang kasiyahan, siyang kagalakan at kapayapaan. Halina kayo mga minamahal ko, lagak niyo sa lahat ng inyong kagulumihanan, ang inyong mga damdaming di marapat, upang ang kapanatagan ay magharing ganap. Pandinig ay nakarinig. Ang kaparaanan ng Ama ay di pamamaraan ng tao. Ang pagliligtas niya ay di malilirit ng mga anak niya. Subalit ang gawa niya napapatotohanan ng kaiba. Kapag nasuri mo at natuto ka, mapapatotohanan mo buhay na buhay siya. Gayon nga kung kumilos ang Ama, di kayang liripin ng mga anak niya ang kanyang gawa, ang kanyang salita kung bilang tao sa lupa. Subalit binigay niya ang kanyang espiritu upang makaunawa ang mga anak niyang walang pangunawa sa kaukulan at marapat ukol sa kanyang kabanalan pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal.
Mula sa Exodo. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata. Kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, sinilid niya dito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y pinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanyang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng inang bata at inalagaan. Nang malaki ng bata, dinala siya sa kanyang ina, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakitang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Pagdating sa Madian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng saserdote roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanyang ama. Ngunit may dumating na mga apostol at binulabog ang mga tupa. Nakita ni Moises ang pangyayari, kaya't sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungan magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng ama nilang si Reuel, "Bakit maaga ka ngayon?" "Mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan," sagot nila. "Nasaan siya? Bakit di ninyo sinama rito at nang makasalo natin sa pagkain?" Sunod-sunod na tanong ng ama at pinatawag nga niya si Moises. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at napangasawa niya tuloy si Sipora na anak ni Reuel. Dumating ang araw na si Sipora ay manganak ng isang lalaki. Gersom ang ipinangalan sa kanya ni Moises, sapagkat aniya, "Ako'y dayuhan dito."
Pagkatapos ng mahabang panahon, namatay ang paraon, ngunit inalipin pa rin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Kaya't dumaraing sila sa tindi ng hirap. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Samantala mula nang tumira si Moises sa Madian, siya na ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito. Tingnan ko nga mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman. Malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Heveo at Hebuseo. Naririnig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako. Sapagkat ako nga, ani Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob. Ang mahabang istoryang binaybay sa inyo ay di kayang matingkalang isipin ng tao, ni hindi kayang baybayin at liripin kung bakit. Subalit maliwanag ang patotoo sa inyo. Ang bawat naisin ng Amay na patutupad niya, at ito ang marapat ninyong pagnilayan. Ang naisin niya'y napatutupad niya, at ang layo niya'y may takda ang lahat. Ang bawat ginagawa niya ay naaayon sa kanyang kalooban at maaayon din sa kalooban ng kanyang mga anak kung ito'y kanilang susundin at tatalimahin.
ito'y makabubuti man din at tuwirang makapagbabago, makapagdudulot ng maganda at makapagbibigay ligaya. Subalit tulad nitong si Moises, ano ang sasabihin ko? Kapag tinanong niya kung sino ang nagpapaalis sa mga Israelita sa Ehipto, sabihin mo, ako ay si ako nga. Ano nga ba ang salitang ako ay si ako nga? Malalim sa walang kaukulan na kaalaman at karunungan. Subalit kay babaw na marapat niyong malaman. Nang ibig sabihin na ako ay si ako nga, yaon na ngang walang kapantay, walang kamukha at di mapapantayan. Na mula sa simula pa ay si ako na nga, nang lahat ay gagawin para sa mga anak niyang nasa lupa. Na lahat ng ikabubuti ang adikain at nasangtop din. Subalit ilan kaya ang mababahagi ng tuwiran ng kabutihan upang baybayin ang marapat at tupdin ang dapat. Mahirap ang pag-aatas sa mga inaatasan kung ganang katauhay mahihirapan sadya. Sapagkat iba ang kanilang tinutupad sa tinutupad ng ordinaryo at natural na tao. Subalit nang dahil ang nagpapatupad at tinutupad ng mga nagsiganap, di nila kaya bilang tao, nakakaya nila bilang sa Ama at Espiritu niya. Naganap ang pagliligtas kay Moises nang dahil mayroon siyang misyon na tinatawag ng tao. May pag-aatas, may gagampanan. Kayo, malay nyo ang pagkakasakit ninyo ay isang pamamaraan upang lalo nyong lubos na makilala ang Ama at isang araw ay mapabilang pala kayo sa mga gusto niyang gamitin. Subalit paano ninyo makakamtan ito? Paano ninyo masusuri ito kung di nyo siya tatanggapin? Kung di ninyo siya hahanapin upang inyong maramdaman at inyong maapuhap ang kanyang katotohanan. Natulad ni Moises, nang dahil siya ay may tutup din sa takdang siya'y gagamitin, nagkaroon ng kaparaanan ng kanyang kaligtasan para huwag mapatay, sapagkat ng panahong yaon, pinapatay ang mga bata ang mga sanggol, upang sa gayon, mailigtas ng Ama. Sa diwa ng tao, sa damdamin ng tao, nagtatala ang Ama. Nagbibigay ng paraan siya, nagbabahagi ng kaparaanan siya. Ikaw, sino? Kayo, sila, maging sino ka man. Maaring dumatal na ito sa'yo. Hindi mo lang pinakinggan bilang tao. Maaring may nangusap na sa'yo, anak, huwag kang magpakalulong sa nasa ng iyong katawan. Anak, huwag mong pakinggang malabis ang iyong sarili, kundi ako pakinggan mo. Maaring isang araw, nangusap na rin sa inyo, anak, gawin mo nga ito para kay Pedro at kay Juan. Ngunit nang dahil wala kayong damdamin na alam ninyo ang para sa Ama, hindi ninyo matupad dahil wala kayong damdamin para sa pagliligtas ng inyong kapatid. Sa Espiritu, sa Ama. Kung di ninyo anak, kung di ninyo magulang, kung di ninyo pinahalagahan. Subalit ang udyok at damdamin sa isang ina ay napakalakas. Katulad ng paggamit sa ina ni Moises, ibinigay sa kanyang kaisipan ang ito ay ilagay sa isang basket upang doon ay masdan
kung papaano ang pagtungo ng prinsesa, nabatid niyang doon ay nagtutungo na sa kanyang pag-iisip, kung hindi ito kukuhanin, babalikan niyang kanyang anak. Subalit nagtitiwala siya at naniniwala siya at may damdamin siya na ito'y paraan para sa kaligtasan ng kanyang anak. Minsan ba nagdaan sa buhay niyo na may pumapasok ng napakaganda at napakabuti? Sinunod niyo ba ito o binaliwala niyo? At nang matapos ninyong ang araw, ang buwan na mapagnilayan ninyo, sana kung sumunod ako, dapat hindi ganito ang dinanas ko. Ganyan ang tao. Kung minsan sa nagaganap siya sa kanyang buhay, may naganap sa kanyang buhay, may paalala na ang ama. Nagpapaalala na siya. Subalit dahil ang tao, ang sarili niyang ginugusto, ang kalooban niyang ginugusto, hindi matupad ang pagpapaalalang ito ng ama. Kaya't mapapalad kayong ang pandaman ninyo ay tuwirang naramdaman na kung papaanong panawagan ng ama ay tinupad at sinusunod nyo, naway patuloy niyong tupdin at sundin upang makita nyo kung paano siya maghari at manguna sa inyong buhay. Alalaumbaga, lahat ng tao'y may misyon. Lahat ng tao'y may pag-aatas. Lahat ng tao'y pinag-uukulan ng ama. Lahat ng tao'y may bahagi ang ama. Subalit hindi lahat ng tao na ninanais ng maligtas, na mailigtas ng ama, ay tuwirang naililigtas niya. Sapagkat ang mga anak niya, hindi lahat sa kanyang pagtawag ay nakinig, sumunod, at tumalima. Mga minamahal ko, isa ba kayo sa nakadama sa araw at oras na ito? Kung papaano ang damdamin niyong pagtungo sa dakong ito ang siyang sinunod niyo? Kung papaano ang damdamin ninyo ay napagharian para kayo makatungo rito? Nawa, kung ano ngayon ang naririnig niyo, pagnilayan ninyo, kayo bagay pumarito dahil sa inyong isang layunin lamang, na makamtan nyo ang kagalingan, na maramdaman ninyo ang kagalingan, o kasama sa pagnanasa ninyong gumaling kayo at makadama ng pagkagaling, ay kasama ninyong maramdaman kung gaano kayo kahalaga sa ama at kung paano nyo siya minamahal. Nagtungo ba kayo rito para may isang kahilingan o maraming kahilingan na subalit hindi ninyo alam ang dudulugan ninyo'y tunay na matapat at matapat kanino man? Kung magkagayon, kung matutulad kayo sa pangangaral at pag-aatas kay Moises na winikang maliwanag, sabihin mo, ako'y siya ko nga. Sundin mo at tumalima ka, kasama mo ako. Yan ang laging paalala ng ama. Sumulong ka anak sa mabuting tutupdin mo. Sungin mo anak ang marapat mong tunguhan nang naayon sa aking kalooban at kagustuhan. Lagi mong tatandaan, kasama mo ako. Subalit kung alam mo ang gagawin mo ay hindi nararapat at di kalooban ng ama, huwag kang umasa na sa tuwin ay tagumpay ang kakamtin mo. Sapagkat anuman ang di nararapat, tunay na may hangganan ang lahat. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tulad nitong si Moises, nabalangkas ng ama ang kaganapan sa kanyang buhay. Pinalaki siya at napalaki ng sarili din niyang ina na tunay na magmamahal at tapat na kakalinga. Bagamat ang pagkakaalam ng reyna, ng prinsesa, siya'y alipin na nag-alaga sa batang kanyang nakuha. Ganyan kumilos ang ama. Maaring ang anak niya ay gamitin niya rin para sa kapakanan at magiging kapakanan ng sarili at kapwa niya. Maaring gamitin ka sa oras na ito para sa kapakinabangan ng kapwa mo tao. Kung mimithiin mong hindi lamang sarili mo ang siyang mailigtas mo sa oras ng iyong gutom, sa oras ng iyong paghihirap, sa oras ng iyong karamdaman, kundi sa kabila ng mayroong kang pinakikibakahan, ang layunin mo'y kasama pa rin ang kapwa mo. Tandaan mo tao, kasama mo ang ama mo, gabay mo't patnubay, di sa'yo nawawalay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang unang layunin ng isang ina ay ang kaligtasan lamang ng kanyang anak
bilang lalaki. Napapatayin ang mga sanggol ng lalaki sa panahong yaon, na hindi rin nalingyan at hindi rin naikaila, at ng pangyayari rin yun maganap din sa panahon ng Kristo. Ang Emmanuel na isinila, na nang dahil din sa kasamaang isip at damdamin, sa pagnanasang mawala rin ang mga sanggol mula sa 2 taon, papapatay din, inalayo din, hinayo din, tinago rin ng Ama. Ngayon, mga minamahal ko, kayo ba'y kumikilala sa Ama? Maaari niyang ihayo kayo at itago sa anumang dalahin nyo, ay mahulagpusan at makahulagpos kayo. Maaring ang lahat ng pinagdaraanan nyo ay taguyod kayo at matapos ito. Maaring lahat ng dinaranas nyo ay para sa inyo'y mahirap. Ngunit kapag kumilos ang Ama, kay gaan niyang napatutupad ang lahat. Halina kayo, magbulay, magnilay, magtantong, tungiran. Walang malakas na tao, lahat ay may kahinaan. Subalit ang kahinaan ay maaring manahan ng kalakasan kapag ang malakas mong pananalig at pagtitiwala sa Ama ay sumayong tuwiran. Kaya't kailangan ng pagtitiwala at matibay na pagtanggap. Kung susungin mo ang pakikibaka sa hamon ng pananampalataya, hindi ka maaring mag-isa at hindi maaring ikaw lamang. Kaya't hamon sa iyo ng Ama ang pagpapatatag at pagpapatibay sa iyo. Kakamtin mo tao kung siya'y lagi mong tatandaang, ako nga sa iyo, anak ko, ako'y sumasayo, ako'y laging sa iyo, di napaparam, di mawawalay, ako'y ako sa iyo. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal, tigibin ninyo ng paniniwala ang puso nyo, tigibin ninyo ng pagninilay sa mga totoong aral ang isip nyo, tigibin ninyo sa pagtanggap ang puso nyo sa katotohanan ng Ama, at matitigib kayo ng lakas kung paano kayo makalaban sa hamon ng buhay. Sapagkat sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan para kamtin mo ang kaligayahan, kapayapa at kasiyahan, kasiglahan at kalakasan, kapayapang walang humpay. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? At nang dahil sa gayong kaparaanan ng Ama, siya na rin ang nagbalangkas sa buhay nitong si Moises. Sa dako kung saan siya napadpad, nakatagpo siya ng napangasawa. At upang doon ay makatahan siya sa bayan ng kanyang mga kababayan na tinatahanan, na magiging daan ng saksi ang Ama, na sinasaksihan ng Ama, na lahat ng kapihan nila ay marapat mapalaya na. Api ba kayo? Naaapi ba kayo? Tandaan ninyo, saksi ang Ama, saksi sa lahat. Nakikita niya, may takdang paglaya, may takdang saklolo, may takdang pagbibigay. Subalit, tandaan ninyo, habang di niya tinatakda, nandun pa rin ang lakas at tapang nyo, sapagkat siyang kaakibat nyo, kung maghihintay kayo at pakakahintayin nyo ang takdang tamang pamamaraan niya, makalalaya rin kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga sa sinalaysay at iniulat sa inyo, kung magbubulay at magninilay kayo, naroroon ang pagkupkup ng Ama, naroroon ang pagkalinga niya, naroroon ang pag-ibig niya, naroroon ang pagbibigay niya, naroroon ang pagkalingang walang humpay na may kalakip na pag-ibig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lamang di masumpungan,
ng lahat ng kanyang anak, sapagkat di lahat sa kanya'y tumatanggap na ganap. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? At nagtitiwala ba kayo at naniniwala ba kayo sa Kanya na ang takda niyang panawagan sa oras na ito sa inyo, kung susunod kayo at tinanggap niyo siya, maaring may magawaring mabuti sa bawat isa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naganap na ba sa buhay niyo ang may mga bagay kayong tinatabi kay tagal ng taon, halimbawa ang bilang, na nalimutan niyo yan? Hindi niyo maalala sapagkat hindi kayo laging nagbubukas halimbawa ng mga kabinet ninyong binalot-balot, binilot-bilot na mga sa plastic dahil gusto nyong huwag madumihan. At biglang isang pagkakataon ay parang naisip nyo, ano kaya itong supot na ito? At yung palang nakasupot na yan ay katugunan sa kailangan mo. Mga minamahal, kung minsan, nandyan lang pala yung kailangan mo. Hanap ka pa ng hanap, hindi mo makita. Nagngingit-ngit ka, nayayamot ka kung magkaminsan. Isip ka ng isip, kailangan mo yun. Subalit, kapag ginamit ng Ama, ang damdamin mo, ang isip mo, buksan mo ang bagay na yan at itong katugunan sa kailangan mo. Matatawa ka pa. Sa sarili mo'y, naghirap ako ng pag-iisip kung saan ko kukunin, kung paano ko bibilhin. Ito lang pala, nasa akin din pala. Mga minamahal, isang talinghaga na kung pagninilayan nyo. Kung minsan, isip kayo ng isip, napapagal ang isip nyo, pagod na pagod ang damdamin ninyo, hirap na hirap ang loob nyo sa mga bagay na gusto ninyong makuha. Ngunit ang hindi nyo alam, nandyan lang, kasama nyo, sapagkat kung kikilalanin nyo lang ang tunay na magbibigay sa isang iglap, magagawa niyang ipakita ang bagay na nais ninyong makuha. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Na kung minsan, kay daling sumuko ng tao. Halimbawa, isa kang babae. Nawa, makapanood kayong lahat. Isa kang babae. Sinabi sa'yo, matanda ka na. Wala ka ng pag-asang mga anak. Ngunit gustong-gusto ninyong mag-asawa na magkaroon pa ng anak. Nandyan ang Amang makapangyarihan, hindi siya nawawalay. Si Sarah, baog, tuyot na, sa loob ng magda-25 taon na pagbabata, na nalimutan na nila yun. Ngunit ang Ama hindi nakakalimot sa pangako niya. Kaya't walang imposible sa kanyang lahat. Na nung makipagtipan sa kanya, ang isang anghel, na sabihing magkakaanak na. Kung kailan daw ba siya, si Zacarias yun, yung nagpakita ang anghel, na kunwari ay pagkatao. Ganyan kumilos ang Ama. Na kung kailan ba umunat, kung kailan matanda na, magkakaanak. At itong si Sarah, si Abraham ay gayon din. Kung kailan ba naman ako matanda na, tsaka pa ako magkakaanak. Sabi nitong si Sarah. Sabi din ni Elizabeth na hindi naasahang magkakaanak. Lahat, pag nilayan ninyo,
Kung bilang tao pag-isip at bilang pagkataong iisipin nyo, mahirapan kayo. Ngunit isama nyo ang Diyos Espiritu. Katulad nitong si Ana, kay tagal hindi nagkaanak at nang bigyan siya, yun pala Sino? Si Samuel. Katulad nitong si Sarah, sinong naging anak? Si Isaac. Katulad nitong si Zacarias at Elizabeth, si Juan. Mga minamahal, kung babaybayin nyo ang istorya ng banal na aklat na ito na nagpapatupad ng katotohanan at nagpapatuto ng katotohanan, lahat kayo'y magigising sa katotohanan. Kung nagluluwat man ang inyong mga pinaghihirap, tulad ng inyong sakit, wala nang makatuklas sa inyong tao. Karunungan ng tao wala nang silbi. Ngunit ang karunungan ng Ama may silbi. Ang kapangyarihan niya may silbi. Kung minsan, mismo mga ginagamit, hindi pinababatid, ano ba itong nararamdaman kong ito? Bakit? Sapagkat huwag kang magtuon ng pansin diyan sa nararamdaman mo, kundi pagtuunan mo ng pansin ang kapangyarihan at kahiwagaan ng Diyos mo na maaring anuman iyan ay maparamat mawala sa'yo. Sapagkat alam mo siyang nagpapasibol ng tubig sa balon, alam mo siyang nagpapatigang ng tubig sa lupa upang mapatotohanan ang lahat ay kaya niyang gawin. Alam mong siyang nagpapatubo ng mga halaman. Alam mong siyang nagbibigay ng damo sa parang. Alam mo ang nagpapasibol ng kabundukan at ng karagatan na nagbigay tubig at kalaliman. Kung anong mga nariyan ay walang dilit iba, maliban siya lamang. Kung magkagayon, gaano man kalalim ang iyong sakit, gaano man kalubhang iyong sakit, gaano man katindi ang iyong sakit, kung ang buhay mo'y hindi pa mapapatid, kung ang buhay mo'y hindi pa mapaparam, ang Diyos mong buhay may pamamaraan. Gaano man kailuwat ang iyong paghihirap, sa larangan ng buhay, sa larangan ng tagumpay, bigo ka sa tuwina. Nandyan ang pag-asa, nandyan ang Diyos mo, nandyan ang nagsasabing, ako ay si ako nga. Lagi niyong tatandaan, may bukas ang bawat araw at may Diyos na di na pa parang. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kaya, abakaba, api-apihan, maging ang anak mo, huwag kang mabahala, huwag kang matigatig, huwag kang manimdim, at lalong huwag kang sumuko. Ang pang-anyaya ng Ama, lumaban, laban ng laban, hanggang magtagumpay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Katulad ng mga Israelita na inaapi-api, aping-api ng mga Ehipsyo. Nasaksihan ng Ama kung paano ang hirap at dusa nila. Kaya't di niya nalimutan ang pangako niya kay Abraham, kay Isaac at Jacob, sa kanilang mga ninuno. Ang wika niya ay maliwanag. Tumungo ka, Moises, at sila'y hanguin mo. Sabihin mo sa Paraon, pinaalis ko sila roon. Maliwanag ang katotohanan. Maaring gumamit ang Ama sa inyo, maaring kapwa niyo tao'y gamitin upang maging daan ng paghango sa inyong kasakit-sakitang pinagdaraanan. Sapagkat ang Ama, noon, ngayon, at magpakailanman, tao sa kapwa-tao, gamit sa tao. Hindi hayop, hindi halaman. Kaya't ang wika niya, tutugon ng tao, makikinig ang tao, ang hayop ay nakikinig din. Huwag niyong sabihin, mas higit pang makinig ang hayop sa akin. Kaya't kung kayo sa akin, isip ay kaiba, iniba ko kayo, talimahin nyo ang aral at
pag-aaral ninyo'y gawin. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Alalaong paga mga minamahal ko, magnilay, magbulay, magtantong, lubos kayo. Ganyan ang tao sa mundong ito. Gawin mo man at ipatupad ang lahat ng marapat, ngunit ang hindi sapat, ang pangunawa at walang nararamdaman, di maabot matatarok ang aking kalooban. Kaya nga't ibinigay ang Espiritong magpapadama, magpapaunawa, magpapasiklab ng pag-aalam ng inyong pag-ibig. Kung tatanggapin ninyong lahat, matututunan niyong ganap, matuturo sa inyong karapat-dapat, at makatutupad kayo sa higit sa sapat na dapat ninyong kamtin ang kumilala sa mang di nyo nakikita. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, mayroon ba kayong pamilya na nawawala ng pag-asa? O mismo kayo ang nawawala ng pag-asa? Gumising ka ngayon, makinig ka ngayon, maantig na damdamin mo, at makilala mo ang nananawagan sa inyong lahat. Hindi lang sa inyo ngayon na naririto, maging sa kanila, maging saan man, ang panawagan ng Ama, ako ay ako, noon pa man ay kaligtasan ng dulot ko. Kaya't kung nanamnamin nyo ang pag-ibig ko, mararamdaman nyong tapat ako sa inyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kayong mga may kalakasan ng pagtitiwala at pananalig, magpalakas naman kayo ng kapwa nyo. Kung may nakikita kayong kahinaan ay taglay nila, katulad ng isang ilawan na hinambing, kailangan bang ilagay sa ilalim ng mesa ang ilawan? Paano ekang mababanag ang buong sambang kabahayan? Kaya't kailangan nasa ibabaw ng mesa. Ibig sabihin, paano makikita ang liwanag sa inyo kung di nyo ibabahagi sa kapwa nyo? Paano mapapadama ang pagmamahal ninyo na narariyan sa puso nyo kung di kayo magbabahagi ng pagmamahal sa kapwa nyo? At paano mapapatutuhan ang kinikilala nyo ang Diyos kung sarili nyo lamang ang gustong maligtas nyo? Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, halina kayo ang mga mahal ko, mabuklod nawa kayo sa katotohanan at magsikap, magsumakit kayong makatupad. Sumayin nyo ang kapayapaan. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ang pagbuhay sa anak na namatay ay palatandaang namatay man ang katawan, may buhay pa rin, walang hanggan. Yaon ang ibig sabihin, nang namatay ang katawan at nagbalik sa pagka-Diyos Espiritu, yaon na nga ang katotohanan. Lahat ng tao'y may espiritu, lahat ng tao'y may kaluluwa, na kung kayo ay mabubuhay sa matuwid at katotohanan ng Ama, hindi kayo mamamatay. Ang ibig sabihin, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Diyos? Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamamahalaan at kapangyarihan,
at ibibigay niya sa Diyos. At ang Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa maluping niya sa lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ng kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, lahat nga ay dapat sumuko. Nalupig na ang kasalanan, kaya't kung kayo'y may bagong buhay, pinalupig na ng Espiritu ng katotohanan ang pagiging kasalanan ng tao at katawan, upang ang kahuli-hulihang malupig ay ang kamatayan ninyo na magkaroon naman ng buhay na walang hanggan. Noon pa man, ang kaligtasan ay patuloy na binibigay ng Ama, di lamang ng pisikal, kundi maging ng kaluluwa. Ang kaligtasan sa buhay binigay kay Moises, at ang kaligtasan sa kaluluwa binigay sa Anak. Tao, magnilay kayo at magbulay. Magtanto kayong tuwiran. Dumating ang takda, kaluluwa at katawan, binigay ng Ama ang kaligtasan, Espiritong banal, inignay sa sanlibutan. Halina kayo, makaugnay nyo nawang labas at loob ng inyong sarili ang Espiritong di nyo nakikita, upang kayo'y magtamasa ng buhay na walang hanggan. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't mula kay Lucas, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Sapagkat mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakikita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Minusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Sa makatwid, mula noon, ngayon at magpakailanman, sinasalarawan ng Ama ang kanyang mga anak na tumatalim at sumusunod at tumatanggap sa Kanya. Nang kababang loob ay sumasa kanila, natatamasa nilang hiwaga, ang himala at kapangyarihan niya. Pagpalain kayo. Kaya po kunching, edi ikay marami ng tinamasang hiwaga. Siguro kung wala, di na ako maglilingkod. Kaya po kunching, de marami ka ng napagpapala. Siguro kung wala, di na ako maglilingkod. Ba't hanggang ngayon kay mahirap ka ng yamang ito, ang aking mithi na panglupa. Subalit gayon pa man, kumain pa rin ako at di ginugutom dahil ang buhay man din niyaan. Buhay ba ang Ama?
Kaya nagmimithi ba kayo na maitighaw ng Ama, maiusad, mahulagpos, ano man ang dinadala nyo, ay mapagaan niya? Aba, batahin nyo naman yung kaunti niyang panandaliang oras, araw, buwan, taon na pinapapasan sa inyo. Hindi reklamo kayo ng reklamo at pagkatapos ay ayaw nyo na. Tama na, hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos ko. Iba naman ang hahanapin ko. Saan ka magpupunta? May iba pa bang Diyos? Kaya nga, humihina ang pananalig, nawawalang pananampalataya, na ang akala ng mga iba masusumpungan bang pagbabago ng pananaw, relihiyon. Hindi, wala sinasabing huwag kayong magpalit ng relihiyon. Ang sinasabi ko'y huwag kayong magpapalit ng Diyos. Dahil iisa lang ang Diyos, iisa lang ang katotohanan na pagmumulan, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Buhay at di patay. Ang Diyos ni Noe, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni David, na hanggang salinlang na mula kay David, ang lahi ni Maria. Subayin niyong kapayapaan, ganang kuntsing na talino'y di mababaybay ito. Ganang katalinuhang pangtao'y di mawiwika sa inyo. Ganang di nyo nasilayan ng pagdatal ko tao. Kaya't makadama nawa kayo. Sumayin niyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan at kasiyahan ng puso niyong taglay, upang lahat kayo'y magtamasa ng lakas, lakas na hindi napaparang sa Ama magmumulayaan. Ang kapangyarihang makaunawa kayo at makatanggap na kayo ay may wakas, ang buhay na taglay. Kaya't huwag pasubalian na inyong sayangin lamang at huwag bigyang kaguluhan. Patuloy na alay ay kapayapaan, kaya't kamtin nyo yaan sa pagtanggap na mainam. Pananalig na matapat, pagtitiwalang ganap, amay mabubuhay sa inyong lahat. Ang may pansin ay nakarinig. Humiling na kayo ng matapat sa puso nyo ang pinakamahalagang nais nyong kamtin ngayon. At kung walang pag-aalinlangan at pag-angkin ay tinanggap, masisilayan nyo na lamang. Aking Ama at Ama nila, buhay ka sa tuwina, sa bawat isang naghahanap at nakasusumpong, dinadama ka at ninanasang ikay kamtin. Naririto sila, sulat mo'y nakinig ang may pandinig. Patuloy mong buksan ang kanilang pangunawa at pandama, upang doon kung papaano ang layon at nasa mo, makilalang lubos ka. Matanggap nilang ganap, ikaw ay Diyos ng lahat. Dinggin mo sila at kahabagan, hawaan mong tuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
Buhay ba ang Ama? Angkinin nyo na. Alam kong may magagawa ang Ama. Bali. Parang walang, hindi mahabol ano. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat Kanya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nagtalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte po, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tao. 7 tao. 4 na tao. 4 na tao. Oh. Alam kong may magawa ang Ama. Parte-parte. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y parte-parte, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Parte-parte kayo. Talagang ganyan, pagkakulang eh. Parte-parte ano. Minamahal. Lagi niyong tatandaan, may nakalaan. Ang hirap magduklay-duklay ng salita kung ito'y haka-haka. Ngunit lagi niyong tatandaan, ang Ama'y nagtatama-tama ng mga salita't kataga. Ginagawa niyang nakarima, nakarime, upang patotohanang kaiba siyang magwika. Kung magkagayon, kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Pagpalain, kayo may bukas pa. Mabait po kayo, no? Medyo malayo-layo po ang aking biyahe. At wala naman pong mamamatay pa sa inyo ngayon eh. O sige po, balikan niyo po ako sampalin pag may namatay sa inyo mamayang gabi. Hindi niyo mababalikan dahil patay ano. Walang yaka po kuntsing eh. Ano ba pinagsasasabi mo? Kumisan po, puro na lang kayo takot sa mamatay, mamatay, mamatay. Hindi pa kayo mamamatay. Dapat ang mamatay sa inyo yung kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Dapat mithiin yung mamatay una ang kasalanan. Subalit, lagi nyo kinatatakutan ng mamatay. Huwag kayong matakot mamatay. Mithiin nyo munang mamatay ang inyong kasalanan bago kayo mamatay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, magmithi kayong mamatay ang kasalanan, buhay ang katawan, buhay ang kaluluwa, lumakas ang espiritu. Buhay ang Diyos. Kaya, may kabutihan kayo, di ba? Mababait kayo, ano po? Di ko naman kayo kinukonsensya. Pag naglakbay ka, yung 30 minutos, mahaba-haba na naiusad mo, no? Antalain niyo po ako ng 30 minutos, mapapaiksi yung lakbay-lakbay. Diba? Kaya mababait po kayo, no? Pag dito-dito lang ay napagbibigyan naman, sinabing wala. Bay, kasalanan ko ba ay kapo kuntsing kung may lakad ka ngayon? Ay, kasalanan ko rin ba kung ikay ngayon dumating? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung tapat sa puso mo ang pagparito mo at nananalig kang gagaling ka, babalik ka bukas.
masaya na, hindi yung daing ng daing. Ba ang Diyos? Bakit po ako masaya? Kung tumanggap ka, sigurado masaya ka bukas. Kung hindi, sigurado daing ka pa ng daing. Bakit po? Kita mo naman, kahit may nararamdaman yung mga lingkod, hindi dumadaing sa inyo, no? Dumadaing ba sa inyo? Kanina dumadaing? Sa Diyos na dapat daingan. Buhay ba ang Diyos? Kaya may bukas pa sa inyong buhay. Huwag magsawa sa paghintay. Patuloy manalig sa may tumanggap upang ang biyaya ay patuloy kamtan. Ang lakas, pagtitibay, kagalahan, kayapahan, kasiglahan, karangyaan, at kagalingan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan, hindi pinawit siya po para sabihin nyo, ay kumakanta pala siya. Ay ganun pala boses niya. Kundi sa tinig man lang, sa hinig man lang, maantig ang puso mo at kumuleli sa tenga mo ang boses noon. Anak, naririto ako, tandaan mo, sama mo ko, mahal kita, kalinga ko'y asahan mo. Pagpalain kayo, tayo na magsiuwi na.